Nang sumunod na araw ay umakyat naman ang mga ito sa bundok dahil humingi ng tulong si Reborn kay Dino para sa pagsasanay ni Suna, nang bigla nilang marinig ang boses ni Suna na humihingi ng tulong kaya agad iyong niligtas ni Dino mula sa pagkakahulog sa bangin. Habang naglalakad sila ay napansin ni Suna na hindi kasama ni Dino ang mga tauhan nito na kasalukuyan palang nagre-relax kaya ibig sabihin ay walang kwenta si Dino para sa araw na ito. Naitanong naman ni Dino kung nasaan si Reborn pero sinabi ni Suna na pagkatapos nitong maibigay ang mapa ay hindi na niya alam kung saan na yun pumunta kaya tuloy naligaw na siya at muntik pang mahulog sa bangin. Isang karatula ang nakita nila na may nakasulat na mag-ingat sa mga bumabagsak na oso. Hindi nila sineryoso ang babala dahil para sa kanila ay imposible iyon, nang biglang may bumagsak nga ng mga oso bagay na ikinagulat ng apat at dahil sa takot ay napatakbo sila. Nakaligtas sila sa mga oso sa pamamagitan ng pagtatago pero sa mismong pinagtaguan nila ay may karatula namang may nakasulat na mag-ingat sa mga sorpresa. Sinuri ni Suna ang lugar nang may biglang tumama sa mukha ni Suna kaya agad ang mga yung pinalo ni Yamamoto gamit ang batuta. Biglang nagpakita si Reborn at sinabing nagkaroon siya ng maraming problema para gawin ang eksaktong replika ng Death Mountain ng Italia. Ang Death Mountain ay ang sikretong pasilidad ng pagsasanay ng mga Mongolian at sinasabing iyon ang pinakamahirap na lugar sa mundo dahil isa lang mula sa 100 tao ang nakakabalik ng buhay. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy na ulit ni Reborn ang pagsasanay kay Suna sa pamamagitan ng pagtali dito sa paanan ng talon kahit napakalamig ng panahon. Naglagay rin ito ng napakalaking bibe sa itaas kaya ang hamon ay kailangang makawala ni Suna sa pagkakatali bago pa iyon tuluyang bumagsak sa tapat niya. Nainis si Suna kay Reborn dahil muntik na umano itong mamatay sa pagsubok na iyon kaya sinabi nito na aalis na lang siya doon. Ngunit walang pakialam si Reborn at sinabi lang na kung makakalabas si Suna doon ng mag-isa, ibig sabihin ay malakas ito. Dahil doon ay napilitan na lang si Suna na ipagpatuloy ang pagsasanay. Dahil naroon na rin naman ang tatlo ay hiniling na ni Reborn na tulungan ng mga ito si Suna sa pagsasanay. Inilabas nito si Enzia at inihagis sa tubig dahil iyon umano ang susunod na pagsubok na kailangan nilang lampasan. Nang lumaki si Enzia ay maging si Dino na amo nito ay walang magawa kaya tinakbuhan na lang nila iyon bago pa sila matapakan ng dambuhalang pagong. Nang patawid na sila sa tulay ay sinubukan muli ni Dino na pakalmeyan si Enzia gamit ang letigo, ngunit sa halip ay nasira lang nito ang tulay dahilan para bumagsak silang lahat. Dahil doon ay naligaw sila sa kagubatan at wala silang maisip na paraan para makaalis doon. Naglakad-lakad sila hanggang sa may makita silang kuweba. Papasukin na sana iyon ni Dino pero pinigilan ito ni Hayato at sinabing siya na lang ang papasok doon para makapagpakitang gila sa kanyang boss. Pagkapasok pa lang nito ay napasigaw na si Hayato kaya to the rescue sina Dino at Yamamoto pero si Bianchi lang pala iyon. Nalaman nila na 3 araw na palang naroon si Bianchi sapagkat naliligaw din ito dahil sa paghahanap ng nakalalasong kabute. Naroon din sina Lambo at Ipin pati na rin sina Haro at Kyoko na naligaw doon dahil sa paghahanap sa tindahan ng masarap na tinapay. Natuwa si Haro dahil inakala nito na kaya naroon sina Suna ay para iligtas sila pero nang malaman na naliligaw rin ang apat ay naiyak na lang ito. Bago pa lumubog ang araw ay nagpahakot si Dino ng mga kahoy para sindihan at magsilbi nilang senyales sa paghingi ng tulong. Inilabas ni Hayato ang kanyang mga paputok upang sindihan ang mga nakuhang kahoy pero sumama ang pakiramdam nito nang bigla siyang lapitan ng kanyang ate kaya sa paligid nila sumabog ang mga paputok na naging sanhi ng pagkasunog ng mga puno. Dahil doon ay napalibutan sila ng mga apoy kaya oras na para gamitin ni Reborn ang desperation shot kay Suna. Sinuntok ni Suna ang lupa at nang mag-itak ay doon na lumabas ang tubig na siyang nagpahinto sa apoy. Malaki ang naging pasasalamat ng mga ito kay Suna, ngunit muli silang nagkaproblema sapagkat dahil sa tubig ay muling lumaki si Enzia kaya tumakbo na naman ang mga ito hanggang sa madaganan ni Enzia si Suna. Dahil doon ay naospital si Suna at nang makaalis ang kanyang ina ay isa-isa siyang binati ng mga kasama niya sa silid. Dahil siya umano ang pinakabata sa kanilang lahat ay inutusan siya ng mga iyon kahit may benda ang kanan niyang paa. Para hindi mapagtulungan ay sumunod na lang si Suna pero hindi pa ito nakakalabas sa silid ay biglang dumating sina Dino. Humingi ang mga ito ng tawad sa nangyari sa kanya nang biglang mapansin ni Suna na nanginginig na sa takot ang mga kasama niya sa silid. Lumapit si Dino sa isa sa mga ito at sinabing bantayan ng mga iyon ang nakababata niyang kapatid, ngunit napatakbo na lang ang mga iyon palabas dahil sa takot. Nagsumbong pa ang mga iyon sa isang nurse kaya napagsabihan ng nurse si Suna at inilipat pa sa pribadong silid para hindi na umano ito makaabala sa ibang pasyente. Bumalik si Dino sa nilipatang silid ni Suna at muling humingi ng paumanhin hanggang sa dumating na rin doon si Yamamoto na kasama pa ang ama at ipinagawa pa si Suna ng sushi, ngunit si Reborn lang ang kumain yon.
Maya-maya pa ay si Lambo naman ang dumating at kasunod nito ang nahihiyang si Hayato dahil hindi umano nito nagawang ipagtanggol ang kanyang boss na si Suna. Dahil nahihiyang walang nagawa para iligtas si Suna ay umalis din agad si Hayato pero bigla namang dumating ang ate niya na may dala pang nakal-alasong cake para kay Suna ngunit tinakbuhan lang iyon nito. Dahil nagkasabay-sabay ang pagbisita ng mga iyon ay natipon ng mga babaeng nurse sa may pinto ng silid dahil nagugwapohan ang mga iyon sa mga bisita ni Suna, hanggang sa bumagsak bigla ang pinto kaya muling napag-alitan ang ating bida. Nakaramdam na ng gutom si Suna kaya nang may maamoy itong pagkain ay napasilip ito sa pinto, nang bigla niyang makita si Lambo na mabilis na pinagugulong ang cart ng rasyon ng pagkain hanggang sa bumangga iyon sa pader na naging sanhi ng pagtilapon ng mga pagkain. Dahil sa ingay ay napalabas ang mga pasyente at si Suna ang sinisi ng mga ito dahil hindi umano sila makakapagtanghal iyan. Dahil doon ay binaril ni Reborn si Suna kaya nagmadali ito papunta sa kusina at mabilis na ipinagluto ng panibago ang mga pasyente. Nagustuhan naman ng mga iyon ang lasa ng niluto ni Suna kaya sabay-sabay na silang kumain, ngunit biglang dumating ang mataray na nurse. Muli nitong inilipat si Suna sa silid na mistulang abandonado at nakakatakot. Maya-maya pa ay sina Kyoko naman ang bumisita sa kanya bagay na ikinatuwa ni Suna pero niyaya rin agad yun ni Reborn na umalis dahil mukha umanong galit si Suna. Pilit nitong pinigilan ang apat hanggang sa masagi ni Suna ang estanteng may mga naka-display kaya napaalis na naman siya sa silid na iyon. Inihatid siya ng nurse sa magiging bagong silid niya at doon niya nakita si Kyoyo na kasalukuyan ding pasyente doon. Ngunit binalaan siya nito na kapag nag-ingay siya sa oras ng pagtulog nito ay mananagot siya tulad ng dalawang pasyente na naroon. Dahil doon ay nagdoble ingat si Suna sa kanyang mga galaw pero biglang dumating doon sina Ipin at Lambo. Pilit nitong pinaalis ang dalawa ngunit sa halip ay naglabas pa ng bomba si Lambo kaya agad yung pinigilan ni Suna at inihagi sa labas. Sumunod naman si Ipin na lumabas muli ang siyam na bilog sa noo dahil sa pagkahumaling kay Kyoyo. Agad yung inilayo ni Suna pero dahil sa lakas ng pagsabog ay nahulog naman ang isang petals ng bulaklak dahilan para magising si Kyoyo. Dahil doon ay mas lalong lumala ang sitwasyon ni Suna. Pagkaraan ng ilang araw ay nakauwi na si Suna sa kanila at habang nag-aalmusal ito ay ipinaalala ng kanyang ina na araw ng mga puso ngayon. Nagpatuloy lang ito sa pagkain na tila walang pakialam nang bigla siyang asarin ni Reborn na tanging sa kanyang ina lang naman siya nakakatanggap ng tsokolate. Dahil doon ay umalis na lang si Suna para pumasok sa paaralan. Habang naglalakad ay may nakasalubong siyang nagbibigayan ng tsokolate bagay na nakapanlumaw kay Suna. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa isang matanda ang nahulugan ng prutas kaya tinulungan niya ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makarating sa paaralan ay halos lahat ng kaklase nilang babae ay nagkakagulo sa pagbibigay ng tsokolate kina Yamamoto at Hayato maliban lang kay Kyoko. Lumipas ang mga oras at habang naglalakad sila ni Hayato ay may isang babae ang nag-abot ng tsokolate kay Suna ngunit biglang dumating si Lambo at inagaw iyon. Agad yung hinabol ni Hayato para bawiin ang tsokolate, ngunit iyon pala ay para sa kanya at hindi kay Suna. Bumalik si Suna sa silid-aralan ngunit kahit isa ay wala pa ring nagbibigay sa kanya. Napaisip na lang ito kung may nabigyan na ba si Kyoko ng tsokolate pero paglingon niya ay nagpapaalam na ito sa kaibigan para umalis. Inisip niya na kaya umalis si Kyoko ay para magbigay ng tsokolate sa ibang lalaki bagay na hindi niya matatanggap. Biglang dumating si Reborn at sinabing kesa mag-isip ay bakit hindi niya nalang tanungin si Kyoko. Huli siya nitong binaril ng desperation shot kaya agad na tumakbo si Suna para hanapin si Kyoko. Ngunit nang maabutan niya ito ay sa kanilang bahay iyon nagpunta bagay na ipinagtaka niya. Pinuksan ng kanyang ina ang pinto at doon sinabi ni Kyoko at Haro na gumagawa sila ng tsokolate para sa lahat. Dahil doon ay inisip ni Suna na ibig sabihin ay mabibigyan siya ni Kyoko ng tsokolate, ngunit laking gulat niya nang malaman na si Bayenchi ang magtuturo sa dalawa ng paggawa ng tsokolate. Dumating si Reborn at sinabing iyon ang misyon ngayon ni Suna, ang protektahan ang lahat mula sa nakal-alasong tsokolate na gagawin ni Bayenchi. Dumating sina Hayato at Yamamoto kina Suna upang dalhin ang naiwan niyang bag kaya naman hiningi niya na ang tulong ng mga ito. Sinilip nila ang tatlo pero dahil nahuli sila ni Bayenchi na naroon ay nag-isip ng paraan sina Suna para mapaalis sa kusina si Bayenchi. Inalam ni Suna mula kay Hayato kung anong mga kahinaan ng ate nito pero ayon kay Hayato ay wala dahil wala namang kinatatakutan ang ate niya. Napakamot na lang si Suna sa kanyang ulo nang bigla nilang maalala ni Hayato na gamitin ang binatang Lambo na kamukha ng dating kasintahan ni Bayenchi. Maya-maya pa ay dumating na nga roon si Lambo kaya agad itong pinagpalit ni Hayato ng anyo pero dahil bigla ring dumating si Ipin ay pati ito ay nadamay.
Ngunit nagkaroon ng problema dahil punong-puno ng dugo ang mukha ni Lambo dahil sa pagdugo ng ilong nito matapos kumain ng tsinelas kaya inisip ni Suna na hindi nila ito mapapakinabangan. Biglang dumating si Bianchi sa silid upang patikman ang tsokolate. Dahil doon ay napatingala si Lambo kaya nang makita ito ni Bianchi ay agad nitong inatake ang binata. Doon nakakuha ng pagkakataon si Reborn na gamitan si Suna ng desperation shot para mailayo si Bianchi sa bahay nila. Tumakbo palayo si Suna dala si Lambo hanggang sa bumalik na muli ito sa pagkabata kaya nagtago ang mga ito sa basurahan. Ngunit dahil bumalik na rin si Ipin sa pagkabata ay naalala na nitong hanapin ulit si Lambo dahil sa binabawi nitong tsokolate kaya nang makita nito si Lambo sa basurahan ay agad yung sinipa ni Ipin. Dahil doon ay nakita sila ni Bianchi pero umalis din ito dahil sa pagdating ng manyak na si Shamal. Nakaligtas si Suna mula kay Bianchi nang biglang dumating doon si Reborn at sinabing nagtagumpay ang plano dahil natapos ni Kyoko ang tsokolate na walang halong lason. Natuwa si Suna at agad na umuwi sa kanila para matikman ang tsokolate ni Kyoko. Gayunpaman, dumating pa rin si Bianchi dala ang biscuit na may lason at kasunod yun ang kanyang ina na may iniabot na tsokolate sa kanya na ipinabibigay umano ng matanda bilang pasasalamat. Naalala ni Suna ang matandang tinulungan niya at natuwa naman si Kyoko sa kanyang ginawa. Kinabukasan habang tumatakbo si Suna papunta sa paaralan ay may nadaanan siyang isang bata na sumusukat sa kanyang ranggo bilang mafia. Dumating ang 5 lalaki na humabol sa bata kaya agad itong nagtago sa bahay ng asong si Rui. Nang makauwi si Suna galing sa eskwelahan ay naroon na sa kanila si Futa na may gustong hingi na pabor kay Suna. Sinabi ni Futa na hinahabol siya ng mga mafia kaya nakiusap ito kay Suna na itago siya. Tumanggi si Suna at sinabing wala naman siyang magagawa sa mafia kaya napangiti na lang si Futa at sinabing alam niya iyon dahil mababa ang ranggo niya para sa kakayahan ni Suna pero sa ranggo para sa mga taong hindi makatanggi sa isang kahilingan ay si Suna ang nangunguna. Si Futa ay isang nagbebenta ng impormasyon na dalubhasa sa paggawa ng mga ranggo at siguradong 100% iyong tumpak. Kaya naman kung gagamitin ang aklat na yun ng mga ranggo upang gumawa ng isang plano ay siguradong mananalo sa bawat laban, at iyon ang dahilan kung bakit may humahabol kay Futa. Huling nakiusap ang bata kay Suna at sa huli ay pumayag na rin ito. Maya-maya pa ay biglang dumating doon si Haro at inisip na naglalaro sila ng horoscope kaya sumali ito at tinanong kung ano ang 3 pinakakaakit-akit na bagay sa kanya. Tumayo si Futa at saka nag-concentrate at isa-isang sinabi kay Haro ang 3 bagay na iyon bagay na ikinatuwa nito. Dumating na doon sina Lambo at Ipin at maging ang mga ito ay binigyan din ni Futa ng ranggo base sa kakayahan. Sunod na dumating sina Hayato at Yamamoto at gaya ng palaging nangyayari ay inisip ni Yamamoto na laro lang ang pagbibigay ni Futa ng ranggo. Biglang lumitaw si Bianchi at sinabi kay Futa na sabihin nito kung sino doon ang may gusto sa isa sa mga kasamahan nila na naroon. Inisip ni Suna na malalaman ng lahat na may gusto siya kay Kyoko kaya sinubukan nitong pigilan si Futa ngunit hindi niya iyon magawa dahil bigla siyang lumutang. Mabuti na lang at si Leon ang binanggit ni Futa pero hindi makapaniwala si Suna na may gusto siya doon. Dahil doon ay nagdrama si Haro na may gusto kay Suna at sinabing ang puso niya ay parang ang umuulan na kalangitan. Nang marinig ni Futa na umuulan ay bigla itong napahiga dahil hindi sila magkasundo ng ulan sapagkat iyon ang umaabala sa kanyang pakikipagkomunikasyon sa ranggo ng planeta. Ibig sabihin, mali ang sinabing ranggo kanina ni Futa tungkol sa crush ni Suna. Sumilip si Haro sa bintana para tingnan kung malakas ba ang ulan pero laking gulat nito sa dami ng payong na nasa labas ng bahay ni Suna. Tiningnan yun ni Hayato at kinumpirmang mula ang mga iyon sa pamilya Todd na siyang humahabol kay Futa, kaya ibig sabihin ay kailangang bantayan ni Suna si Futa mula sa mga iyon. Sa muling pagsilip ng mga ito sa bintana ay nakita nila si Bianchi nakaharap ang mga lalaki kaya inisip nila na mag-isang lalabanan ni Bianchi ang mga iyon pero dadaan lang pala ito. Dahil doon ay nagplano sina Suna na itatakbo ni Hayato at Yamamoto si Haro palayo habang nakabalot sa kumot para isipin ng mga lalaki na iyon si Futa. Nang makaalis ang mga iyon ay itatakas na sana ni Suna si Futa pero naiwan sa harap ng bahay nila ang 3 lalaki kaya sa likod ng bahay na lang dumaan si Suna. Ngunit hinarang siya ni Lambo at Ipin para humingi ng cake kaya dahil sa inis ay napasigaw si Suna dahilan para marinig siya ng 3 lalaki. Dahil doon ay itinakbo na agad ni Suna si Futa palayo pero nagawa siyang i-corner ng mga ito sa palaruan. Maya-maya pa ay nagkamalay na si Futa at namukan ang mga lalaking humahabol sa kanya. Bumaba ito mula sa likod ni Suna at binigyan ng ranggo ang 3 lalaki. Nagkagulo ang 3 dahil nalaman ng mga ito ang totoo na binabalak ni Enzo na itakbo ang libro ng mga ranggo at ipagkanulo sina Paolo at Rosie.
Habang nag-aaway ang mga iyon ay niyaya na ni Suna ang bata pero inilista muna nito ang tungkol sa rango ng tatlo bago pa niya iyon makalimutan. Nang paalis na sila ay bigla silang pinigilan ng tatlo kaya naman iyon na ang tamang oras para gamitin ni Reborn ang desperation shot kay Suna. Sa muling pagbangon ni Suna ay sinabi ni Futa na wala itong magagawa sa tatlo, ngunit wala pang ilang minuto ay napabagsak na ni Suna ang mga iyon. Dahil doon ay humanga sa kanya si Futa sapagkat sa unang pagkakataon ay nagkamali ang kanyang rango. Samantala, kahit palubog na ang araw ay patuloy pa rin hinahabol ng mga lalaki sina Hayato kaya ginamitan na ang mga iyon ng kanyang mga pampasabog, habang isang lalaki naman ang lumapit sa mga nakahandusay na sina Paulo. Dahil sa pakiusap ni Futa na manatili muna ulit kina Suna ay wala na itong nagawa kaya umuwi na ulit sila sa bahay, habang ibinalita naman ng lalaki kanina na natagpuan niya na si Futa. Isang umaga, nang mag-aalmusal na si Suna ay sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang mag-aral kung paano ipagtanggol ang sarili kaya pinapili siya nito nang nais niyang pag-enroll on. Nagtaka si Suna kung bakit biglaan na gusto siyang i-enroll ng kanyang ina sa ganon kaya sinabi ni Reborn na iyon ay dahil 5 sa mga miyembro ng disciplinary committee ng kanilang paaralan ang inatake ng hindi kilalang tao at natagpuan na lang ang mga iyon na sugatan. Sinabi ni Suna na baka may atraso lang ang mga iyon at wala umano iyong kinalaman sa kanya. Sa labas, habang tumatakbo si Sasagawa ay isang hindi niya kilalang lalaki ang bumati sa kanya kaya inalok niya agad itong sumali sa boxing team niya. Ngumiti lang ang lalaki at sinabing sasali siya kung matatalo siya nito. Samantala, habang naglalakad ay tinitingnan pa rin ni Suna ang mga poster kung saang martial arts siya sasali, nang bigla niyang makita ang disciplinary committee sa daan pati na rin si Kyoyo. Pagkalampas nito sa kanya ay may biglang tumawag kay Kyoyo upang ibalita na nabiktima ng misteryosong lalaki si Sasagawa kaya sinabi nito sa kanya ang tungkol doon. Nang malaman yun ay agad na binisita ni Suna si Sasagawa sa ospital pero boxing pa rin ang nasa isip nito at sinabing nais niyang kuhanin ang lalaking iyon para sa team niya. Isang orasan ang nakita ng mga nagdala kay Sasagawa sa ospital at habang tinitingnan yun ni Reborn ay nakiusap si Sasagawa na huwag nang ipaalam kay Kyoko ang tungkol sa totoong nangyari para hindi umano yun mag-alala ng sobra. Dumating na si Kyoko kaya nagpaalam na sina Suna para makapag-usap ang magkapatid. Pagkalabas nila sa silid ni Sasagawa ay napansin nilang puro estudyante ng paaralan nila ang naroon. Nadoon din si Mochida at sinasabing inatake rin umano iyon ng misteryosong lalaki bagay na ikinagulat ni Suna sapagkat napakalakas ni Mochida. Dahil sa dumaraming kaso ng nabibiktima ay narinig ni Suna sa mga taga-disciplinary committee na kumikilos na si Kyoyo para ipaghiganti ang mga kamag-aral bagay na ikinatuwa ng mga ito. Sumugod si Kyoyo sa lugar ng misteryosong lalaki at nagawang talunin ang mga bantay sa gusali. Ngunit nang ito na ang haharapin niya ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Kyoyo na sanhi umano ng lamok na may 3 panusok na kumagit dito ng nakaraan. Maya-maya pa ay may isinugod na namang estudyante sa ospital kaya nagtaka si Suna dahil ang alam nito ay naghihiganti na si Kyoyo. Umakyat si Reborn sa lalaking isinugod sa ospital at nakakita rin ito ng orasan sa dibdib niyon. Doon sinabi ni Reborn na walang duda na si Suna ang nais makalaban ng lalaking iyon. Habang nanghihina si Kyoyo ay ginulpi ito ng lalaki at mapapansing naroon sa lugar si Futa. Ipinakita ni Reborn kay Suna ang mga orasan na nakuha kina Sasagawa at Kusakabe at sinabing isa iyong countdown. Ipinakita ni Reborn ang listahan ni Futa ng pagkakarango nito na dapat ay sekreto lang sa kanilang organisasyon ng mga mafia at malabong malaman ng iba. Ibig sabihin, iyon lang ang makakagawa ng ganoong pagraranggo. Nasa pang-4 na rango si Kusakabe kaya ang susunod na aatakihin ay ang pangatlo sa listahan ng rango bagay na ikinatakot ni Suna. Sinabi ni Reborn na mauna na si Suna dahil may gagawin pa siya kaya naman tumakbo na pabalik si Suna upang ipaalam ang kanyang nalaman, nang bigla siyang hulihin ng lambat kaya inisip niyang katapusan niya na. Pero sinaharo lang pala iyon na nais siyang protektahan mula sa balita na nabibiktima sa eskwelahan, ngunit sinabi ni Suna na pakawalan siya sapagkat wala siyang oras para makipagbiroan. Samantala, kinumusta ng lalaki mula sa tauhan niyang si Makuro ang kalagayan ni Kyoyo na kasalukuyan umanong nakahiga sa ngayon at hindi alam kung buhay pa. Sinabi rin nito na kumikilos na si Kaki para atakihin ang pangatlo sa listahan kaya nang makawala si Suna sa lambat ay mabilis itong tumakbo sapagkat si Hayato ang pangtatlo. Kasalukuyan ng magkausap ang dalawa at tinanggap naman nga ni Hayato ang hamon ni Kaki pero nang makita nito ang ginawa ni Kaki sa nakatingin sa kanila na dalawang lalaki ay tumakbo na ito at saka ginamitan si Kaki ng kanyang mga pampasabog. Walang nagawa ang mga iyon kay Kaki hanggang sa mapalabas na niya si Hayato mula sa pinagtataguan nito. Dahil doon ay naisip ni Hayato na hindi ordinaryong estudyante si Kaki kundi isang profesional na hitman.
Samantala, sinusubukang tawagan ni Suna si Hayato pero hindi yun sumasagot hanggang sa marinig niya mula sa dumaan na dalawang babae na may naglalaban na namang estudyante sa may distrito. Habang naghaharap ang dalawa ay nalaman ni Hayato na si Suna talaga ang pinaka-target ni Nakaki.